Job 1:1-5. Okay? Unahan ako sa verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Doon nga ito sa verse 5. And it was so in the days of their feasting, there gone about that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned, and have cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Ginoo, salamat gid sang kabuhi sang imong balaan nga tawo sa unang panahon nga si Job nga nangin testimony sa tanan nga mga katawhan nga nagabasa sa pulong nimo Ginoo. Nga way sapayan sang mga kaayuhan nga butang sining kalibutan. May malaot gid mag-abot sa tagsa-tagsa. Kag kun ini mag-abot Ginoo, ini may katuyuan ikaw so that ani kami sang dubling nga blessing sa imo Ginoo. Ani lang po namon ini pagmawalan dong karon kabay ikaw magabay sa amon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong diri nga pagkatun-an amo ang how to deal with life's worst case scenario. Ano ang pag-atubang ta sa mga worst, sa mga lala nga mga senaryo sa aton nga pangabuhi. Mga lala nga butang matabo sa kabuhi naton. Ani ato mapunggan. May isa ka libro nga ginsulat ang title ng mga libro, The Worst Case Scenario Book. Ano himuon mo kuno? Si libro nga ini. Kung may mga malain nga mga matabo. May mga chapters nga nagadeal sa, for example, how to escape from a quicksand. Ano himuon mo kapalagyo ka kung mahulog ka sa luyan nga suyop ka sa duta. How to fend off a shark. Nang galangoy ka sa dagat, pagkakabalo may katubang gulpi nga bagis mo. Kadto nga na, tugbon ka na, mo nga matabog mo siya. How to escape from a bear. Nagkopaan ka sa bear, manaton bear di sa ato niya, no? Pero, amo na, no? Ano himuon mo kung makapalagyo ka sa mga kuko sa bear or leon. Iambusan ka sa leon. Ano himuon mo? Paano ka mag-survive kung ginkagat ka sa cobra o poisonous snake? Ano himuon mo? Paano magpalagyo kung ginpugyutan ka na sa potyokan, killer bees? Nasuot-suot ito sa mga kundin ng mga dalong kahoy. Paano mo ma-resolve, paano mo madumog nga makagwa ka sa bangil, no? Sa bangil? Sa mga sang buaya. Paano ka mag-survive kung mag-crash landing? No? May nag-survive, no? Crash ang aeroplano. Paano ka makasurvive sa linog? Paano ka makasurvive kung nalulun barko, nasakay ka mo sa gamay nga lifeboat, na-adrift ka mo sa dagat. 3 adlaw na. Ano ka, himuon mo mag-survive ito sa tunga dagat. Or, para sa isa ka membro na ako sa kabangkalan sa unang panahon, nanugid sa ako, nanungod sa parente nila. Parente niya, isa sa mga parente niya nag-duty kung gabi, na tanod bayan.
Garubing sila sa barangay. Ti medyo sityo to ila. Ito na siya. Nagpauli na siya sa sa kaagahon. Dira sa maagi, sa may banas, ang dalan nga ina, nga may mga kahoy ng lagko, walang ipang tapas. Nga ang iya sining panit, puti, brown, gray, kamuna ang mga panit sa kahoy, tumba. Mabalik na sa dito sa barracks nila. Hoy, sa kabalo, may naghulat sa iyang magkal ng dakdako, python. Kaya na siguro, siyempre, ang manong kabalo na da, nga alagyan. Pag-abot niya sa lugar, gintukob siya. Sang dako ang mga lapaa ka dako, mga python mo. Ginukban sa di, ginkagat sa paa. Pagkagat sa paa, ginburan-buran siya. Sang iyang simple lawas. Paano niya survive? Nangita sa bato, pokpok niya ang ulo, sang manog sa paan niya da. Kagin ngita sa sang, ngayon lang ko isang lipong, no? Tusok niya to ang mata. Sang mga, at nga na-release siya. Pero dako, pilas paan niya, tungod sang dako man nga python o magkal ang nagagat siya. He lived the day. Buhi siya, ang nag-testimony siya. Oh? Hindi ka plagyo, no? Gulpi lang. Abil lang siguro niya, ang nagabalabag dira, kahoy na tumba, ay sa kabalo. Dako galing magkal. Dito na natabo sa Kabangalan, wala mo may mga area na da nga masiyo. Posible, hindi na matabo sa aton ang in-mention akon nga mga sitwasyon nga ini. Pero there is a great possibility nga ang natabo sa kay Job, matabo man sa aton. Mugay naging sulat diri sa blang kasulatan nga kung ano ang himuon naton when life's worst magabot sa aton kabuhi. Number 1 aton na taon diri ang kabuhi ni Job, no? Ang character sang kabuhi niya. Ano nga klase sang tao si Job? Well, there is a verse 1 naghambal that he lived a godly life. Nagpangabuhi siya sang Dios noon nga kabuhi. Okay? No, notice the verse 1, sa niya, he was perfect, upright, and feared God, and eschewed evil. Perfect? Perfecto siya? Well, meaning, hindi na siya perfecto, hindi siya kasala, kundi ato pa, he always make it sure nga ang inchakto himuon niya. And then, upright, meaning, the right is always up, waya ginatugutan, nga lapakon, sang malaot ang matarong. And, kakahadlok sa Diyos. And, eschewed evil, meaning, nagabagrot ang yangipon sa kaakig sa sala. Do, gamo kasi na, no? Kung may sala nga matabo. Ngalikawan niya. May 7 siya ka mga kabataan nga lalaki, kag 3 ka mga kabataan nga mga babayi. Wala pa nag-mention ang mga ngalan sa kabataan ng babae dito sa last chapter pa sa Job later on. Pero makita natin nga Diyos noon ang iyang kabuhi. Ikadua, he lived a good life. Manami ang iyang kabuhi. Kaya man sa versikulo 2, kag versikulo 3, labi na gidre, ang iyang substance, meaning ang iyang mga pagkabutang, ang mga possession niya sa iyang kabuhi, mo niyo, 7,000 nga mga karniro. Tama ko, 7,000 ang karniro. Busilingon, wala ni na-attender, kundi may mga sulugoon siya nga attender sini. Sang 7,000 nga mga karniro, di kung karniro na, grabe na kung karong panahon. Kay tungod nga hamak mo, kung misan tunga lang na, 3,000 nga mga karniro ang adlaw-adlaw nga o kuhaan sang wool. Siya ang supplier sang, clothing industry, so to speak. And then, 3,000 camels. 3,000 nga mga camel. Tibutan mo, bisan na tunga na lang na da, 1,500. Ang mga camel, sakyan sa mga tao sa disyerto, sa ilang pagbiyahe. Kay camel mga nasakyan sa una magbiyahe. Kaangay ni sa mga panahon, kung may ka nga 3,000 o kung 1,000 ka mga taxi. Naku nga negosyo na. Kaya kang iba nga mga ranon, nga damo taxi da sililo. Ginahimo na kalargahan sa mga druga.
And then, 500 yoke of oxen, baka, 5 nga ginagutahan, meaning, 1,000 na. Kaya ang yoke, kung yoke, tagdua-dua na, kabaka, 5, 1,000 ka mga baka. Grabe ang iyang manggat. And then, a very great household. Dako nga panimalay, napulo kabadaan niya, damo yung mga sulugoon nga nag-attender sa iyang mga pagkabutang. That's a good life. Maayo ang pangabuhi. Diyos nun maayo pag ang pangabuhi. Nibla mo na itong pangayo. Nibla mo na itong handong sa itong kabuhi. Now, sa verse 9, sa chapter 1, he lived a graced life. Nagpangabuhi sa isang kabuhi nga sa grasya sang Diyos. Sa verse 9, then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Si Satanas na hambal sa ginawa niya. Si Job bala nagakahadlok sa imo for nothing? Basta-basta lang, nahadlok lang siya. Kay sa kung ano, wala gid rason nga nahadlok sa imo. Sila niya sa verse 10, hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Amo na sila niya nga nahadlok ang Diyos sa imo, gato ang Diyos sa imo, faithful ang si Job sa imo, hadlok sa imo, tungod kay gin-hedge, budaw mo man sang kudal, gin-fence up, ginkuraran mo siya. Gintabo, mataw pag palibutan mo siya sang blessing. Ipalibutan mo siya sang mga pagpagamayo. On every side, ginpagamayo mo ang binuhatan sa iyang kamot. Ginpagamayo mo, amo na nga nagdamo ang iyang substance. Amo na, nga nadlok sa imo. Amo na, nga nagatuos sa imo. So much grace ang ginhatag sa Diyos sa iya. But verse 11, siling Satanas. Si Satanas ini nga communicate sa Diyos. And Satan said, but put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Sige, challenge si Satanas ang Diyos, sila niya, untaya bala imong kamot, tanduga bala ang tanan nga yatan niya. May libro sa una na, King Midas, ang tanan nga magyatan niya, nangin bulawan. Ini yang tanan nga magyatan niya, mangin cursed. Yang tanan nga magyatan niya, pagkamalauta bala. Niya kay pagkamalauto niya man ka. Meaning, buyayawan niya ka na, kung kuwaon mo na sa iya ang mga naga-depensa sa iyang kabuhi. Ang panimalay niya, ang mga kamanggaran niya, kung kuwaon mo na. Tinanong ba sa Ginoo sa verse 12, the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only, upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Nagtalikod si Satanas, kay ginhambalan sang Diyos. Okay, undaya imong kamot, tanduga ang iyang kabuhi, hindi lang ang iyang lawas, hindi lang kabuhi niya. Meaning, makuha mo ang tanan ng pagkabutang niya, mahalitan mo siya, pero hindi mo makuha ang kabuhi niya. Kaya ang Diyos ang tag-iya sang kabuhi sang tao. Ang Diyos. So, makita natin doon pa, he lived for God. Nagpangabuhi sa Ginoo, nagpangabuhi siya sang Diyos noon nagkabuhi, nagpangabuhi sang good life and graced life. Grasya sang Diyos ang magprotekta sa iya. Now notice, kung kita nagpangabuhi para sa Diyos, that's a life live for glory and a thing of beauty. Matahom na ang kabuhi. Ngakabuhi ka sang maayo, ngakabuhi ka sang Diyos nun, ngakabuhi ka sang bugay sang Diyos. Matahom ang kabuhi na. That is a life that is not wasted. But that is a life of value. Kaya ang Diyos nun nga pangabuhi ni mo, nagatudlo sa imo dalanon padulong sa langit. Naaring kalamidad nga tabo sa iyang kabuhi.
The verse 14, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped, alone to tell thee. Gintandog, muning kalamidad nga abot sa kabuhay niya. Ngayon minsan natin to. Ang kalamidad ngayon nagtandog sa iyang fortune, sa iyang kamanggaran. Sa verse 18, while he was yet speaking, there also came another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are all dead. And I only am escaped, alone to tell thee. Nga tugutan sang Diyos nga isa lamang mabilin. Tanan nga makasapatan niya, ginpang agaw, ang mga sulugon, gipamatay. Ari naman karon sila may dako nga buhawi nga naghampak sang balay, diin sila nagatipon ang kabataan nimo kag narusdak ini kag naurot kalamatay ang imong kabataan. Not one, but all. Meaning, ang kalamidad ng kaduan abot sa iya, gintandog hindi lamang iyang fortune, but also these calamities touch his family. Ay naman sa lalaki, ay ma-family man, ang isa kabana, concern na sa iyang asawa o sa iyang pamilya. Willing na siya magprotektar sa iyang pamilya. Willing siya mag-antos for the sake of his family. But here is a man, ngang pamilya niya gintandog sang kalamidad, sang kamatayon. Kung tani siguro, madaog ni si Job sa karong panahon kung may aran tawag naton nga model family of the year. Pulo sa kabataan niya tanan, nadala niya sa tiilan sang Dios. In fact, adlaw-adlaw continually hambal niya diri ginapangamayuan niya ang isa sa mga bata niya. Nga base ba lang bata itong subang, base ko nakapamuyayaw to, base nakahambal to sa malaot, base nagpangunaw na sa malain. Tanan kabataan niya, ginapangamuyuan niya, ginahalara niya, karniro, halad niya sa sining bata. Halad niya man sa mga bata. Every one of them, nga pangamuyo siya adlaw-adlaw, kag ginahalaran niya, kay perhaps, wag ganyan sa kabalo, but perhaps, makasala. In behalf sa iyang family, karon ubos kalamatay. Ano ba yung kalamidad? Well, sa verse number 1, verse number 3 na lang, sa chapter 2, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? And still he holdeth fast his integrity. Although thou movest me against him to destroy him without a cause. Muling hambal naman sang Diyos sa kay Satanas, kita mo? Pagkatapos to ng kalapapas ang mapakabutang niya, ubos kalamatay ang iyang kabataan. To God's assessment, gin-assess naman sang Diyos. Again sila sang Diyos, napatay na to ang mga kasapatan niya, ubos na to kalasunog ang uma niya, ubos naman kalamatay ang bata niya. Sila niya, ano din sa chapter 2? Gakahadlok ihapon siya. Nagakahadlok ihapon, nagadumot siya pa sa malaot. And then, he hold fast his integrity. O, integridad ihapon. Ako na anak na. Hambal sang Diyos sa kay Satanas. Bisan pasilin sang Diyos nga ginasugo, mungkutan dugon ka mga anak. Ara gihapon ang iyang pagtuo sa Diyos. Sa nadula ang kabataan niya, ubos na perde ang iyang negosyo at pangabuhian. Ubos na ang kabataan niya, ubos naman ang pangabuhian niya. The versikulo 4, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone in his flesh, and he will curse thee to thy face.
And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. Okay? Gaasod-asod nga mga pagtilaw sa kabuhay niya. Ubos kalamatay ang mga kamil niya, mga karniro niya, mga asno, ubos tanan. Kabataan, ubos tanan. You have all the reason nga magbuyayaw sa Diyos. Siling sa kabuang nga manguma, siling niya, sa una, sa akong gaumas na da, parating patubas. Karon kaya ang Diyos upod ko, nasunog pa. Yun, baso niya ang Diyos. Si Job, never siya, integrity of his heart. Arag niya parang pagkapyot niya, hindi siya maghambal, hindi ba siya mag-question sa Diyos, nga ang ipadala mo ni Ginoo. Madala ko bala ini nga mawagtilaw? No, wala siyang hambal sila. Hold on to his integrity. Pero nakita natin dito sa chapter 2, gintandog ang iyang alawas. Ang kalamidad nagtandog sa iyang fortune. Ang kalamidad nagtandog sa iyang family. Ang kalamidad karon nagtandog naman sa iyang fitness. Physically, fit siya. So verse number 7, and so Satan went forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potter's to scrape himself withal, and he sat down among asses. Gintandog na siya, Satanas. Gintubuan sa sang sore. Boils meaning naganignig, nagabuswang nga mga katul. Bako ka nga panawag sila kung lagko. Kati-kati kung gamay. Pero nagabuswang. Halin sa dapa-dapa. Imagine, hindi kayo sa tuol, halin sa dapa-dapa. Hindi ka kati, lapak sa duta. Hindi ka nakakapungko. Kung maarat na nga boils, may kati-kati sa bulay mo. Then pa nga nadugangan nga nagdumot ako sa subject ko nga Pilipino. Kaya ang teacher ko nga Pilipino, mapintas. Paiwan na mong tudlo, di kanilokpan kalbintador, kamo na taputos siya na. Mapintas kay tungod nga, kung di ka kasabat, sa question niya, patindugon niya ikaw, hindi ka ni Pasko ato ni Sigad. Gintokso niya ako. Di mahina akong magtindog, kaya may kati-kati ko di sa akong bulay. Pero may kunutubuan siya na. Kung di mahina yung pagtindog ko, dali ito sa kaginboklas ko, agoy, natapat pagiging nadalasa ka na sa lapay kung bangko. Huwag siya kabalo mo. Kaginsilutan ako. 79 na akong Pilipino. Kaladawa, no? Pero muna, mango ako sa Pilipino. Si Job, nakita natin diri, ayang kabuhi. Ayang saligan, may lawas, wala na. Halin sa dapa-dapa sa ngitiil at sa crown of his head, gintubuan, wala sang skin for skin, and bone for bone. Wala sang skin, parte sa lawas niya, nga wala gintubuan. Can you imagine? Tanan nga may pores, tanan na da, may sore sa lawas niya. Kung nagtubo dira sa ulo niya, mga katol, silingon, nagtraffic na da, kon mga may buhok yapon siya. Nanganignig. Hindi ka mapalapit sa iya. Bala mong sore na magdugay, gabaho na sa lawas ni mo. Tingin mo niya, pasalamat sa Diyos. Ako kapasalamat sa Ginoo. Kaya manakita siya nga potter's, nga, to scrape himself. Buka, siguro na, nga banga, ang mga kilid niya sa, amo itong kagis niya. Di kuno ay nagito, kuno ay kayo nag-ikagis. Sometimes, sa itong pangabuyan mo na, ginataga, hangino sang, gamay-gamay nga butang, to give us comfort.
Way sa paya nagaboy si Job sang maayo, sang good, godly, and, graced life. Still, calamity came. Abot yapon ang kalamidad. Nadulang tanan. Ang heads, ang pader sa iyang kabuhi, ng mga pagpakamaayo, ginagawa sang Diyos. Hold on, yapon sa Ginoo. Hold yapon sa integrity sa Diyos. Gintando naman na yung alawas. Harag yapon sa Ginoo. Nga nagpasalamat sa Ginoo. Bisan pa gali kita gina-bless ang Diyos, ginagrasyahan sang Diyos, ang kalamidad kabot yapon. Ang trouble ng kabot yapon. Amoy na, anticipate nato na. Hindi na kang kaboy naton nga always sa mountaintop. Our God is the God of the valley, also a God of the mountain. Kaya kung dito ka sa babaw, siyempre manao ka gina. Kung di ka sa dalo, masaka gina. Amo na ang kaboy isang tao. Expect always, bisan ano pa nga blessing nga sa kaboy nimo, magabot gid ang problema. In fact, puno kasing grasya sa mong kabuhi. Dugay-dugay, sundan man na sang curse. May isa ka bata nga nag-drive sang wagon. Kargado sa mga dagami, blani, sa uma. Tapos ang ulihi, nagbalintong, kargado, nagbalintong. Dito gid nagbalintong sa tuba, sa tubangan sa isa man ka-farmer. Udto adlaw. Nakita sang farmer, nagwa siya. Sila niya, don't worry, sila niya. Kayuhon ta na karon. Gahimos na di ang akon nga misis ang amon nga sa aton sang paamon panyaga sinya. Upo na lang di sa amon kaon. We will fix it later. Sila sa bata, niya, hindi lang. Sila niya, hindi lang kay kurakigang ng tatay. Niya. Sige lang, sulod lang di. 3 ka beses ginagda siya. Asa nga nagsulod siya dito, kag nagkaon. Niya mayo pamatyag mo na, tapos ka nagkaon. Balikan ta na karon kakayuhon, ang mga wagon, i-repero naton. Niya, hindi lang, kasi niya, akigang ng tatay. Ti siling niya. Ti tapos nakaon. Si siling niya, ti may napamatyag mo. Niya may napamatyag ko. Pero akigang, iyapon ko ng tatay karon. Siling sa mga nga, akigang niya ka. Kaya ito si tatay ko sa dalom sang wagon, na pitalan sang wagon. See? Blessing nga matuoy nga pagkaunon ka, puway sa kabalo, nga may kasakitan ka sa kabuhi. Many people does not even know and realize nga ang tagsa-tagsa gatubang sa mga kasakitan sa pangabuhi. A good life is not a hedge against trouble. Most precious saints sa balaang kasulatan, nag-endure sila sa greatest affliction. I have no time to read, sang mga affliction na ito, atubang ni Apostol Paul. Si Paul, Diyos nun nga tao, pero nagatubang siya sa mga damo-damo nga mga kasisitan. Si Daniel, Diyos nun nga tao, alagad sang Diyos, nangihaboy siya sa lungib sang leon. Ang tatlo ka mga, si Shadrach, Meshach, kag Abednego, tatlo ka mga Hebrew children. Anong sala nila? Wala. They are just kabangon na tao sila, nga natao sila sa noble family, kag nagatuo sila sa Dios, ini sila magkaon sa ginapakaon sang hari. Ihaboy sila sa, furnace. Ihaboy sila sa hornuhan. Kinamong hornuhan, isa na sa ka buho na da, nga ibwal ang kalayo na da, kaya akong ideya sa hornuhan dito na, sige maras makita, may hornuhan na to, nga mga buga, nga magawa to, ginaboy na da. Kaya gusto nga mag-come out, muna nga apog. Kaya nga apog, ginagamit na sa himo, kalamay. Hamok mo, haboy ka dito, 7 times. Kung ano kainit da, 7 kapilo. Ang pag-init sina. Ihaboy da. But what is wrong? Because hindi natin kalibutan diri. Bisan si Jesus Christ, ginatawag sa Biblia, a man of sorrows and acquainted with grief.
So, natunan ni Job mo ini. He learned lessons from the person of God. Dira sa chapter 38 to 41, dira yan natunan ang leksyon na nungod sa Diyos. And he learned the lesson about the purposes of God. Anong tuyo sa Diyos siya kabuhi. May nabilin pa ng pagtilaw sa kabuhi niya. Pagkatapos nga butan siya sa tabukaw kag sang katol sa lawas, ginpalapitan, ngayon di man malapit gid. Nagpalapitan nga batian sang niya ang tingog sa asawa niya. Nga nangilad ang asawa niya sa iya. Nangilad. Di ba masakit ka, nangilad ka sa pasyente mo? May na-appreciate ako dito nga isa ka babae, nakita na ako dito sa may medical specialist Marvel. Isa ka babae, tigulang ng lalaki, ang nag-attender sa iya, umagad niya. Umagad niya nga babae. Nga masakit. Talag siya kakabati siya nga isa ka umagad nga babae, attender sa iya nga ugangan nga lalaki, tigulang nga maskiton. But here's the wife of Job. Ano? Nag-retain nga gihapon sa mga integrity. Maayo lang gihapon ng baladyag kung pangununa sa Diyos. I-curse God. Pagkamalauta ang Diyos. Buyayawa ang Diyos. Kag magpangin matay. Sugo niya nga mag-suicide. Sa iya garo kabuya mo, tuyo mo niya mo. And so Job, nag-respond sa iya, you speakest as one of the foolish woman. Buang kang kaklase isang babae siring kalibutan. What? Mabaton lang bala kita sa maayong nga butang sa Dios kang ining malaot. I believe si Job ara sa tigipusoon niya. Bisan nga wala pa masulat ang Romans 8:28. That all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose in Christ Jesus. Because I love God, bisan malain matabo ngay ni hikuton sang Dios ni para sa akong kayuhan. Hindi lang kayo mayang butang. That's why mo nag-respond siya sa asawa niya. See? Natunan niya ang leksyon dira. Sang katuyuan sang Diyos. Kaya natunan niya ang leksyon na nungon sa gahom sang Diyos. Nga aman. Kaya sa iya nga pag-estimate, Diyos mismo, Diyos mismo ang nag-testify. Nga amo na si Job. Nga si Job siya niya, a man who is godly, a man who is good, and a man who is graced with the grace of God. Balance ang Diyos nga there are areas sa kabuhi niya nga dapat tandugon. Sa atong kabuhi, balance ang Diyos na. Abita mo na ni? No. Hindi pa na matapos ang mga pagtilaw, ang mga testing sa kabuhi ta. Mintras tanto, wala pa mag-untay ang tiil ta. Wala pa kita maghalin sining kalibutan. For as long as you live, you will have tribulation. You will have troubles. Wala sang area sa aton kabuhi nga safe from difficulty and disruption. Natunan niya ang putuyo sang Diyos sa mga pagtilaw nga ini is not to break him, but to make him grow. He learned that God's purpose and plans sa iyang kabuhi are often beyond comprehension. Hindi mo maintindihan sa bang ang ginahimo sa Diyos. And he learned that God is absolutely sovereign. Bala niya gina, natunan niya gina ang Diyos gali among labi kag labaw nga Ginoo, who is in control, that nothing will happen to you and to me without His permission. That's why galisin siya si Satanas sa iya. Basi wala ka mo kabalo. Subong ni basi galisin siya si Satanas sa Dios. Tandugon niyo ang kabuhi ninyo. Sino ka mareklamo? Sino ka? Kung natunan niya ang kamatuoran that in the end, sa katapusan, all things work together for good. He learned that the sufferings of this present time is not worthy to be the glory that shall be revealed in us is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Hindi makumparar ang imaya sa Diyos. That's why si Job naman, I know that worms destroy this body, but in my flesh I shall see God in the latter days.
Huwag siya madlok. Kaya nga sila niya, bisan ot-oton, sang lago, ang akong lawas, sang ulod, sang worms. Buhi pa ko, ginakaon ako sining mga bakterya nga ini. Pero ako nga lawas, again, makita ko ang Diyos sa nawong kag nawong sa uling adlaw. That's faith. O na pagtuo sa kabuhi niya. The consummation of Job's life, it was a time of personal repentance. It was a time of particular revival sa kabuhi niya. It was a time of powerful restoration sa Diyos. It was a profound reflection sa iyang kabuhi. Kay tungod nga sang uli, kung mabasa naton da, wala na tasang time, sa katapusan nga chapter, ginbalik sang Diyos. Ha? Ginbalik sang Diyos sa iya, ang blessing to. One blessing, meaning atong 3,000, 7,000, 500 yoko boxes, gindobli to. Kung siya manggaranon at that time in the land of the east, now he becomes the richest man in the world. Sa sidlangan sa una, karon sa biyang kalibutan na. Hindi lamang ina, gintagaan sa 3, pulo tong balik bata niya. Gintaga, ang bata yung 3 babae. Nangin anong? Pero ang 3 kamay ini, ang ngalan nila, sino ngalan? Si Jemima, si Kizaya, kay si Karin Hapok. Si Jemima ang ngalan niya. Balo kung nga ang ngalan ni Jemima, busingon, day or dove. Sining mo na ngalan niya, nga naghahambal siya nga, there is going to be a day after night. Pagkatapos ang kagabihon, kamadulom ng experience ng kabuhi, nanganak sa liwat. Kag nangin kasanag sa iyang kabuhi. In fact, sila sa Biblia, they are the most beautiful daughters, women of all the land. Sige, ma-contest ka? Si Kizaya. Kizaya meaning fragrance, kahamot. Nga bisan sa iyang kasubo, bisan sa iyang kalisdanan, mayroon nga matamis, kag mahamot. Nga grasya sang Diyos nga mag-aabot. Muna ngalan ang kasulugan niya. Si Karen Hapok, meaning box of an eye paint. Ang ginapinta sa guya. Nga magsanag yung mga guya. Ang make-up. Nga nag-glow ang mga guya. Nag-refer ina sang glow nga makita sa kay Moses sa linsya sa bukid sa Mount Sinai. Pagpanaog niya, nakita sa mga katawan sang Israel, hindi sila makatulog sa iya, kay nag-shine in glorious fashion ang iyang nawong. May mayaon ang iyang nawong. Because he spent too much with God. Amo ni ngalan niya, Karen Hapok. But sila nga nag-describe diri nga masanag, mahimayaon ang kahimtangan ni Job after sa pagtilaw nga ini. With the glory of God's brightness. Hindi ta hulaton. Hindi ta pahulaton nga magwa na ta sa valley of temptation. O kung masaka na ta sa bukid sa kadalakan. Before we deal with our sins. Dapat kita magdumdum that in the valley of life, we are merely in God's classroom. Ginapasulod kita sa Ginoo dira, agud to nga may leksyon sa itudlo sa aton. So no matter how bad things become, they will not last forever. Kay drill na sa kalibutan. Ang forever sa langit. Wala sang forever nga gugma. Wala sang forever nga partner. Wala. Ang Diyos lang ang forever sa kabuhi. Amo na ang gusto niya ipalindon sa aton that when the worst case scenario comes along our way, let us deal this with integrity and fear God above all. Ginoo, salamat gid sa mga hangkat sa mga pulong sa among kabuhi. Kabay nga ikaw mapakamayo sini sa tag-tag sa among tanan, nga kami Ginoo makapreparar sa among kabuhi nga kung anuman nga mga problema, mga kasisitan nga mag-abot sa among kabuhi Ginoo. Masapuan gyapon kami nga may integridad, nga nagatuo sa imo, nagaalagad sa imo, nga nagahadlok Ginoo sa imo. Kay ikaw ang takos katagaan balik sa tanang butang. Nampun amo ini sa ngalan ni Jesus. Amen.